may biglang bumigay sa mga linya ng labanan sa Donbas. Nararamdaman ito ni Putin kahit hindi niya ito aminin. Laging lumilipas ang bawat takdang petsa na itinakda niya para sa pagbagsak ng Donbas. Ganun din sa pinakabagong takdang petsa. Dapat mapasakamay ng Russia ang Donbas bago matapos ang 2026, pero alam ni Putin na imposible ito. Pinapatagal niya lang ang hindi maiiwasan. Nagtatago sa katotohanan. Ang ayaw aminin ng leader ng Russia at ayaw niyang makita ng buong mundo ay ang katotohanang gumuho na ang opensiba sa Donbas. 2 batalyon ang nalilipol kada araw. Hindi na lumalakas ang hukbong sandatahan ng Russia, kundi wasak na. Ang kaya na lang ng militar ay maglunsad ng pag-atake hanggang sa hindi na nila kayanin at mangyari ang hindi maiwasan. Mabibigo ang Russia. Hindi dapat ganito ang mangyayari. Pagsimula ng 2026 sa Russia, inisip ni Putin na kontrolado niya ang lahat. Ang negosasyon noon ay nakatuon sa hiling ng Russia na isuko ng Ukraine ang Donbas, habang pinalalakas din ng Russia ang kampanya laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Malaki ng pinsalang nagagawa nito. At pagsapit ng katapusan ng Enero, nasira na ang 8.5 gigawatts ng kakayahan ng Ukraine sa paggawa ng kuryente, na halos kalahati ng kabuuang kapasidad ng bansa. Para kay Putin, sapat na ang mga kondisyon. Ang 2026 sana ang taon kung kailan tuluyang babagsak ang Donbas. Nagplano ang Rusya ng malaking opensiba sa Tagsibol at Taginip para matiyak itong mangyari. Ang mga target nito ay ang 4 na lungsod na bumubuo sa hanay ng mga kuta ng Donetsk: Konstantinivka, Drudskivka, Kramatorsk at Sloviansk. Isa-isa babagsak ang mga lungsod. Mapapagod ang mga sundalo ng Ukraine dahil sa naparalisang likurang linya na hadlang sa supply at pagpapalit ng tropa. Babagsak muna ang Konstantinivka, susunod ang iba. Lumaktaw tayo sa katapusan ng Hulyo 2026 at malayo ang realidad sa inakala ni Putin. Nakatayo pa rin ang 4 na lungsod na parang kuta. Sinasabi ng Russia na kontrolado na nila ang Konstantinivka ayon kay Putin. Ngunit agad itong pinabulaanan ng mga general ng Ukraine. Sa totoo, ang nagawa lang ng Russia ay makapaglusot ng ilang sundalo sa lungsod na nagdulot ng mga gray zone kung saan walang sinumang may ganap na kontrol. Hindi yon okupasyon, kundi kabiguang pinapalabas na tagumpay. Ayon kay Katerina Stepanenko, team lead ng Russian team ng Institute for the Study of War, ISW. Mga paglusot lang ito, hindi pagsulong. Mga grupo ng 1 o 2 sundalong Ruso ang pumapasok sa ilang posisyon sa lungsod. Pero hindi ito konsolidadong posisyon. Kailangan pa nila ng oras at resources para gawing konsolidadong mga posisyon yon. Hindi pa nangyayari ang malawakang okupasyon ng Donbas na sinabing hindi maiiwasan ni Putin sa 2026. Sa halip, nabitag ang Rusya. Patuloy ang pagsusumikap ng kanilang puwersa sa mabagal na pag-usad, habang libu-libong sundalo ang nalalagasan at mismong mga batalyon at higit pa ang nilalamon araw-araw. At ang mga lungsod na hindi pa bumabagsak ay may parehong hamon. Mapaminsalang labanan sa lungsod, mga depensang puno ng drone, napakalaki ng pangangailangan sa tauhang Ruso na baka hindi makaligtas ang humina ng hukbo ng Russia sa labanang ipinilit ni Putin dito. Ito ang sakuna ni Putin sa Donbas. Bumagsak ang harapan ng Russia. Makikita ito sa dami ng casualty. Dapat nakita na ito ni Putin. Hindi niya nakita. At hindi lang yon dahil sa kayabangan. Gaya ng malalaman mo mamaya. Pero dapat sana nakita na niya. Ang bigong kampanya ng Russia sa Pokrovsk ay nagpakita kay Putin kung bakit hindi magtatagumpay ang plano niya para sa Fortress Belt. Kontrolado na ng Russia ang karamihan sa Pokrovsk kahit patuloy ang matinding labanan doon. Matagal bago nakuha ng Russia ang lungsod na yon na mahalaga. Ngunit mas maliit kaysa sa 4 na Fortress Belt na ngayoy humaharang sa kanilang daan. Mahirap matukoy ang eksaktong bilang ng kaswalti. Ayon kay Chuck Ferrar, military analyst at dating US Navy SEAL, tinatayang 250,000 tropang Ruso ang nawala dahil sa lungsod na iyon. Iyon ang malaking pahiwatig ni Putin. Hindi niya pinansin. Ngayon, klaro na ang problema ng Russia sa Donetsk. Mas malaki, mapanganib at matibay ang 4 na lungsod kuta sa harap ng puwersa ng Russia kaysa Pokrovsk noon. Gayon din ang lupain sa pagitan ng Pokrovsk at sinturon ng mga kuta. Dahil nabigo ang Russia na agad sakupin ang Pokrovsk, nagkaroon ng oras ang Ukraine na maghanda ng depensa sa likod ng lungsod. Kailangan pa ring lusutan ng mga puwersa ng Russia yon para magkaroon man lang ng tsansang marating ang harapan ng sinturon ng mga kuta. Ayon kay Ferrar, maaaring umabot sa 200,000 ang kaswalti sa bawat isa sa 4 na lungsod ng sinturon ng kuta. At konserbatibo pa ang tantiyan na yon. Mas malamang na uubusin ni Putin ang 1 pang milyong sundalo ng Russia bago niya makuha ang Donetsk at sa gayon ang Donbas. Hindi maiwasan ng Russia ang mga pagkawalang ito dahil hindi nila kayang atakihin ang sinturon ng mga kuta mula sa lahat ng panig. Kailangan nilang harapin bawat lungsod pa isa-isa
at Konstantinivka ang mauuna. Ang nangyari sa likod ng Pokrovsk ay nangyayari rin sa tatlong ibang lungsod. Nanatiling matatag ang Konstantinivka. Nagkakahalaga ito sa Russia ng 10,000 sundalo habang naghahanda ang Ukraine para sa susunod na lungsod at sa kasunod pa. Sa Donbas, nilika ang malaking gilingan ng karne na patuloy pinapakain ni Putin ng mga sundalo na parang mga bakang katayin. 2 batalyon kada araw ang nawawala sa Russia dahil sa paglusob nila sa Donetsk kahit paano. Sinasabi ng National Army Museum ng UK na ang isang batalyon ay kadalasang may 500 hanggang 1,000 sundalo. Makikita sa arawang bilang ng kaswalti ng Russia ang malaking problema ni Putin sa Donbas. Lalo na sa loob ng 24 na oras bago Hulyo 30. Nawalan ang Russia ng 1,360 sundalo sa loob lamang ng isang araw, katumbas ng 1.5 hanggang halos 3 batalyon. Depende sa bilang. Palawakin pa natin ang saklaw. Ang Hunyo ay naging napakasamang buwan para sa Rusya. Isang buwang nagtala ng record noong 2026 pagdating sa mga pagkalugi. Dahil nagdulot ang Ukraine ng 39,470 na kaswalti sa Rusya sa loob ng buwan. Hatiin mo sa 30 ang bilang na yan at makakakuha ka ng 1,316 na kaswalti kada araw. Ang mawala ng halos 2 batalyon sa Donbas araw-araw ay normal na para sa Rusya. Karaniwang pamaraan ito para sa kampanya sa Donbas na natitisod mula sa isang sakuna tungo sa susunod. Bumagsak ang Spring Offensive sa Donetsk. Pagsapit ng dulo ng panahong inaasahang makuha kahit ang bahagi man lang ng Fortress Belt, halos wala pang naiusad ang puwersa ng Rusya at sila ay aktibong umatras sa ibang bahagi ng Ukraine tulad ng sa Dnipro, Petrovsk at Zaporizhia, kung saan napalaya ng kontra-atake ng Ukraine ang daan-daang kilometro kwadrado ng teritoryo. Ayon kay Ivan Timochko, pinuno ng konseho ng mga reservist ng hukbong lupa ng Ukraine. Ayon sa kanila, todo na si Putin at kailangang isuko ang Donetsk dahil mababasag ng mga Ruso ang depensa at lalapit na sila sa Kiev. Ano ang meron na yon? Nabigong kampanya ngayong tagsibol. Halos 2 buwan na tayo sa kampanya ngayong tagginit. At alam natin, sa katapusan ng Agosto ay ito pa rin ang mensaheng ibibigay natin. Gaya ng sa tagsibol, mabibigo rin ang kampanya ni Putin ngayong tag-init sa Donbas. Sa tutulop lang, kaunti lang ang naidulot sa Russia ng pinagsamang mga kampanyang ito. Kasama na ang unang 2 buwan ng 2026. Ibinunyag ito ng ISW sa kanilang Hulyo 22 na pagtataas sa ukol sa opensibang kampanya ng Russia. Sa puntong iyon ng taon, tinaya ng ISW na ang mga puwersa ng Russia ay nakasakop lamang ng kabuuang 81.1 kilometro kwadrado ng Ukraine noong 2026. Hindi kami nagkakamali dito. 81.1 kilometro kwadrado. Isang kontra-kontra opensiba ng Ukraine na nabawi ang 626.85 na kilometro kwadrado. Ang nagbaba ng malaki sa bilang ngayon. Kahit hindi yon pag-usapan, 700 kilometro kwadrado lang ang nakuha ng Russia mula sa opensibang inaasahang makakakuha ng Donbas. Nakakahiya ito. Ipinapakita nitong maliwanag na malapit nang bumigay ang militar ni Putin. Para malaman kung bakit ito nangyayari, pwede nating ikumpara ang mga naunang kampanya ng Russia sa Donetsk sa kasalukuyan. Maraming tagumpay ang naranasan ng Russia sa rehiyon sa unang ilang taon ng digmaan. Ang pinakamamalaking tagumpay ng puwersa ni Putin ay ang pagkakakuha ng Bakhmut. Madugo ang laban. Libu-libong sundalo ang nawala kay Putin. Pero nadala ng Russia ang buong lakas ng mekanisadong unit nila. At wala pa noon ang drone-based kill zone strategy ng Ukraine. Ngayon, sinusubukan ng Russia na pasukin ang mas malalaking lungsod kaysa Bakhmut. Magkaiba na ang sitwasyon na yon. Hindi lang FPV drone ang pumapatay ng libu-libong sundalo. Kadalasan, bago pa sila umabot sa harapan. Ang kampanya ng Ukraine laban sa lohistika ng Russia sa likurang bahaging malapit sa labanan na tinulungan ng bagong henerasyon ng mga mid-range strike drone ay matinding nagpahina sa opensiba ng Russia sa Donetsk. Nung umatake ang puwersa ni Putin sa Bakhmut at Pokrovsk, hindi nagkakaproblema sa gasolina ang mga sundalo at nagagamit nila ang kanilang armor kasama ang mga sasakyang nagdadala ng tropa at supply sa kahabaan ng frontline. Ngayon, kailangang harapin ng Russia ang pagkasira ng 10 pangunahing refinery at ayon kay Ferrar, bumaba ng 65% ang kabuuang produksyon ng gasolina ng mga ito. Ang ganitong klase ng bagay ay may malaking epekto sa labanan. Ang mga sundalong dati ay gumagamit ng sasakyan sa pagsalakay. Ngayon ay kailangang maglakad na lang. Kaya nagiging madali silang target ng mga drone. Hindi na kayang magsagawa ng malawakang mekanisadong pagsalakay ang Russia, kaya umaasa na lang ito sa mga infiltrator na lumilika ng mga gray zone dahilan ng mas mabagal nilang pag-usad. Kapag may 2 batalyon na nabubuwag araw-araw, lalo pang lumalala ang sitwasyon sa Donetsk at buong Donbas. Makikita ang pagbagsak ng opensiba ng Russia. Makikita na halos wala ng lakas ang militar ng Russia sa Donbas. Pero ang pinakamasama para sa Russia, hindi man lang alam ni Putin ang totoong nangyayari. Kakaiba na ang leader ng Russia ay nagbibigay ng hindi kapanipaniwalang pahayag tulad ng pagsasabing nasakop na ang Konstantinivka kahit madaling mapasinungalingan ito. Pero may dahilan kung bakit ginagawa ni Putin ang mga pahayag na iyon. At hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng peking kapangyarihan. Malalaman mo rin kung ano ang dahilan na iyon. Pero bago ang lahat,
Paalala lang na pinapanood mo ang palabas tungkol sa militar. Ito ang kaalamang gusto mong makita. Mag-subscribe sa channel para hindi ka makaligta sa aming mga video namin araw-araw. Kaya siguradong kinakabahan na si Putin tungkol sa Donbas, di ba? Nakikita niya na wala sa mga deadline niya ang natutupad. Kaya ibig sabihin, may mali talagang nangyayari. At baka sapat ang kamalayan ni Putin para malaman na hindi maganda ang mga bagay na ito para sa Russia ngayon. Malaki ang posibilidad na wala siyang alam kung gaano kalala ang pagkabigo ng kanyang opensiba sa Donbas. Bakit? Habang hinihingi ni Putin ang progreso, nagsasabuatan ang kanyang mga general upang itago ang tunay na kalagayan mula sa kanilang pinuno. Sila rin ang mapapahamak kung sila pa ang lalapit kay Putin at magsasabi ng Sir, sa totoo, hindi pa bumabagsak ang Konstantinivka. Malayo pa tayo sa pagsakop at halos wala pa tayong nababawas sa hanay ng mga kuta. Sabi nila, huwag barilin ang tagapagdala ng balita. Pero wala namang sinasabi tungkol sa hindi pagpapahamak sa tagapagdala ng balita sa pamamagitan ng pagbagsak mula sa bukas na bintana. Ang ginawa ni Putin para konsolidahin ang pinakamaraming kapangyarihang kaya niya ay pinalibutan niya ang sarili niya ng mga sipsip at sinungaling. Ang mga pangunahing general niya ay hindi itinuturing na trabaho nila ang manalo sa digmaan. Nandyan sila para paligayahin si Putin. Ang pagpapasaya kay Putin tuwing nagtatanong siya tungkol sa Donetsk ay katumbas ng pagsisinungaling sa kanya. Hindi lang tayo ang nagsabi nito. Noong Hunyo, nakausap ng Financial Times ang dalawang dating nakatataas na opisyal ng Kremlin. Kinumpirma nilang lalo pang nalululong si Putin sa maling akala tungkol sa pag-usad ng Russia sa Ukraine at sa mga teknolohikal na tagumpay nito dahil niloloko siya ng mga matataas na opisyal sa paligid niya. Si Valery Gerasimov, pinuno ng General Staff ng hukbong Ruso, ang otak sa likod ng ilusyon na bumabalot kay Putin. Malaki ang tiwala ng leader sa kanya, kaya 3 beses araw-araw siyang nagpapakuha ng ulat kay Gerasimov. Ayon sa isang dating opisyal ng Kremlin, malaki ang impluwensya ng militar kay Putin. Alam niyang pinapaasa siya, pero tiwala pa rin siya. At hinahayaan niya ito. Dahil sa ganitong ilusyon, nakakagawa si Putin ng kakaibang pahayag. Tulad ng sa Konstantinivka at ang sabi niyang hindi dapat mag-alala ang mga sundalong Ruso sa pagkawala ng Starlink dahil may katumbas ang Russia na baka mas mahusay pa sa ilang paraan. Ang tinutukoy ay ang Rasvet Satellite Internet Project na naglunsad ng unang 16 na satellite noong Marso 2026. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa gumagana. Ang Starlink ay may mahigit 10,000 at 200 na mga satellite. Sa mundo may kukumpara ang Rasvet sa Starlink? Kay Putin lang. Siguro dahil sabi ng mga tauhan niya na magiging singhusay ng Starlink ang Rasvet. Iyan ang problema ni Putin. Kahit malaki ang mga pahayag niya tungkol sa Donbas, wala siyang alam kung ano talaga ang nangyayari sa Rusya sa frontline. Palaging pinapalaki ni Putin ang kakayahan at tsansa ng Russia na manalo sa Ukraine. Kahit sinasabi niyang sinusubaybayan niya ang impormasyon mula sa iba't ibang pinagmumulan, kabilang na ang komunidad ng mga military blogger ng Russia, si Putin ay nakikinig lang sa mga pinakamalalapit sa kanya. Siguro hindi yung mga taong pinagkakatiwalaan niya, kundi yung mga kaya niyang kontrolin at magsasabi ng gusto niyang marinig, gaya ni Gerasimov. Habang lumalala ang delusyon niya, unti-unting bumabagsak ang militar ng Rusya. Hindi lang sa harapan. Gumuuguho ang makinarya ng digmaan ni Putin dahil sa malalayong drone attack ng Ukraine. Napag-usapan natin ang mga refinery ng langis ng Rusya at ang mga problema sa supply ng gasolina sa frontline ng Donetsk. Ang isyung ito ay malayong lampas sa isang sektor ng labanan. May kakulangan ng gasolina sa buong harapan at maging sa loob mismo ng Rusya dahil pinipinsala ng Ukraine ang infrastruktura ng enerhiya ng Rusya. Ang mga refinery ay tinatamaan mula sa mga rehiyon sa hangganan hanggang sa malalim na bahagi ng Rusya, gaya ng Omsk na nasa Siberia. Kinailangang maglakbay ng drones ng Ukraine ng mahigit 2,500 kilometro para sa pag-ataking yon na nagpapakita sa atin na nasa punto na ngayon ang Ukraine kung saan kaya nitong tamaan halos anumang estratehikong mahalagang target sa Rusya na piliin ito. Madalas tamaan ng Ukraine ang mga imbakan ng langis, kaya nahihinto ang transportasyon ng gasolina. Inihiwalay nito ang Crimea sa pamamagitan ng mga pag-atake sa mga fuel truck sa mga okupadong lugar at sa mga barko ng Shadow Fleet sa Dagat Azov at Dagat Itim. Noong Hulyo, iniulat ng Pravda na halos 40% ng kapasidad ng pagdadalisay ng langis ng Russia ang napinsala ng Ukraine, kabilang ang mga refinery sa at labas ng top 10. Ayon kay Ferrar, sinimula na ring atakihin ng Ukraine ang mga network ng lohistika sa loob mismo ng Russia, gaya ng pag-atake sa wild berries. Ayon sa ulat ng UNN, mahigit 15% ng mga bodega ng kumpanyang yon ay nawasak na. Hanggang Hulyo 30. Paraan ito ng Ukraine para saktan ang mga Ruso at gumanti sa kumpanyang nagbebenta ng kagamitang militar at drone sa mga sundalo ni Putin. Laganap ang galit sa Russia. Nag-aaway ang mga tao sa kalsada dahil walang mabiling gasolina. Kaya madaling isipin kung gaano katindi ang tensyon sa harapan. At ang mga larawan mula sa kampanya ng Ukraine na putulin ang lohistika, kung saan pinaulanan nila ng mga mid-range strike drone ang mga convoy ng Russia, ay nagpapakita kung bakit kulang na ngayon sa kagamitan ang mga puwersa ng Russia sa harapan. Mahirap lumaban kung ang gasolina, pagkain at gamit ay nasisira pa lang sa kalagitnaan ng biyahe. Sabay-sabay itong problema sa Russia. Nawala na ang anumang inisyatibang inakala ni Putin na mayroon siya sa Donbas noong simula ng 2026. Lumulobo ang mga gastos
kapwa sa bilyong dolyar na ginagastos at sa dugo na nabubuhos sa Donetsk. Napakalaki na ngayon ng mga kaswalti ng Russia na ang humigit kumulang 27,000 voluntaryong nare-recruit nila bawat buwan ay hindi sapat para mapunan ito. Mas gumaling na rin ang Ukraine. Gumagawa ito ng milyon-milyong drone, habang 500,000 FPV strike drone ang ginagawa bawat buwan. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang pagdami ng mga drone ay dahilan kung bakit 8 casualty ng Russia sa bawat isang Ukrainian na sugatan o namatay. Isang bagay ang malinaw. Kailangang may baguhin si Putin pero hindi niya gagawin. Kahit baluktot ang realidad sa paligid niya, alam ng leader ng Russia na may mali sa Donbas. Ang tanging pag-asa niya ay tumigil ang kanluran sa suporta sa Ukraine o magbago ng malaki ang ginagawa ng Ukraine para mapigilan ang napakaraming opensiba ng Russia. Ngunit wala sa dalawa ang mukhang mangyayari. Imbes na makipagtulungan sa mga komander para sa pagbabago, ayaw ni Putin baguhin ang bulok na sistemang itinayo niya. Dahil laging siya ang nakinabang dito noon. Gayunpaman, hindi may kakaila ang kabiguan ng militar ng Russia. Kahit na tila kaunti lang ang alam niya, alam pa rin ni Putin na ang kampanyang sinabi niyang matatapos sa loob ng ilang araw, pero ngayon ay halos kalahating dekada na, ay naglalagay sa kanya sa panganib. Paranoia na ang umiral sa halip ng mga pulisya. Madalas na nagtatago sa mga bunker ang leader ng Russia. Takot mapatalsik dahil sa mga kabiguan ng Russia sa Donetsk at iba pa. Pinalakas ang seguridad kay Putin noong 2026 habang binigyan niya ng dagdag na kapangyarihan ang FSB. Ang mga empleyado ni Putin, gaya ng chef at bodyguard, ay bawal nang gumamit ng pampublikong transportasyon at limitado lang sa mga teleponong walang internet. Lahat ng bibisita kay Putin ay daraan sa 2 screening para sa seguridad, ayon sa CNN. Inilalayo lang ni Putin ang sarili niya. Sa kapahamakang siya rin ang lumika. Hindi nito babaguhin ang nangyayari sa Donbas. Mas lalo pang lalala ang sitwasyon doon. Sinumang maaaring may tapang na magsabi ng totoo kay Putin ay hindi makakadaan sa mga patong-patong na seguridad. Pipipilan agad sila kapag napansin ng mga tauhan ni Putin na may sasabihin silang maaring ikagalit ng isang lalaking sobrang nahuhumaling sa kontrol. Kaya ayaw niyang harapin ang realidad. Hindi mapapasailalim kay Putin ang Donetsk hanggang matapos ang 2026 o kahit hanggang 2027 o 2028. Sa kasalukuyang bilis ng pag-usad ng Russia, kakailanganin ng mga puwersa ni Putin ng humigit kumulang 14 na taon bago tuluyang masakop ang Donetsk, ayon sa ulat ng Al Jazeera. Kung hindi yon ang senyales ng pagbagsak ng opensiba na dapat magdala ng Donbas kay Putin bago matapos ang Agosto, hindi na namin alam kung ano pa. Masuwerte na ang Russia kung may progreso sila sa Konstantinivka ngayong taon, lalo nang hindi ang pagsakop sa Donbas. Hindi rin naging maganda ang resulta ng pag-angkin ng tagumpay na yon para kay Putin. Pagkatapos niyang gawin yon, pinatunayan ng Skalia Regiment ng Ukraine ang kanyang pagkakamali. Ang ilang Ruso na nakapasok sa lungsod ay nahulog sa patibong na ginawa ng Skalia Regiment. At malalaman mo kung paano sa pamamagitan ng panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami pa kaming inihanda para sa iyo sa Military Show. Mag-subscribe ka ngayon at pindutin ang notification bell para siguradong isa ka sa mga unang makakapanood ng aming mga bagong video. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.